Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na dyan with evidence. Naku po, iiyak na naman yung young guns. Young guns. Iiyak na ang mga ilang kongresista na parang papalag sa mandatory drug test bill ni Pulong Duterte. Bakit Kabibig? Naku, maraming Pilipino ang gusto sa bill ni Pulong Duterte. Maraming mga ilang mga opisyal ba na naintindihan kung gaano ito kaimportansya, kung gaano ito pwedeng maging sagot sa maraming haka-haka, sa maraming questions ng ating mga netizens kung pagkatiwalaan pa ba yung ibang opisyal, kung mabubudol ba sila or maniniwala ba sila or tapat ba ang isang opisyal sa sa mandatory drug test bill ni Pulong Duterte? Paano na 'yan? Ano ang i-react ng young guns pala. Lalo na si Meg Nograles, sabi ni Megs Nograles na dapat si Pulong pag gusto niyang idepensahan itong bill niya kasi we all have the rights to pass a bill, di ba? Kung gusto ni Pulong na madipensahan niya ang bill na ito, ay mag-attend siya ng mga sessions. At dapat hindi yung ibang kongresista ang magdepensa. Kailangan pupunta si Pulong at may patawa-tawa pa itong si Megs Nograles. Ang ganda niya talaga. Sabi ng ilang mga netizen na kabibig, nabasa ko talaga ang komento nila, para patas sa lahat. Ang taong bayan, kapag nag-apply kami ng trabaho, kailangan mapa-drug test. Pero yung politiko, free sila. Hindi natin malalaman kung addictos ba sila or hindi. Sino-sino kayang mga kongresista ang ayaw ipatupad ang drug testing? Dapat ipangalan para malaman ng taong bayan at huwag botohan muli. O, tingnan mo, taong bayan nagsabi na gusto nila ito. Tapos, yung mga kongresista na ayaw sa bill na ito ay dapat pangalanan daw dahil hindi nila iboboto. The government ay ayaw sa bill na ito. It means may tinatago ang mga politiko. Ayaw nila ng ganon kasi sila rin mismo ang tatamaan. Ang umayaw nito, alams na, bangag din sila. Ito pa sinasabi. Magbigay naman tayo ng napaka-brilliant na bill ni Pulong Duterte. O tingnan mo, sa mga taong gustong magbasa mga Duterte, ano nangyari na ngayon? Mas pinupuri si Pulong Duterte kasi ito yung hinahanap ng mga tao. O sabi ng ilan ba, ang sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ang mandatory drug testing sa kumandidato pa lamang. Pero walang ruling na nagsasabing unconstitutional ang mandatory drug testing sa mga nakaupong mga politiko, di ba? Pwede nga ang random drug testing sa mga ordinaryong empleyado. Bakit exempted pa ang mga nasa opisina, ang mga politiko, lalo na ang presidente natin? Ako, palagi sinasabi ng mga tao ba, maganda yan para malaman at masagot ng mga tao kung talagang bangag ang ating presidente. Ay heto mga kabibig nagbigay ng reaction si Harry Roque. Nako, masasampal itong young guns pala, na mga kongresista. O, ito mga kabibig i-share ko sa inyo para makita nyo ang explanation ni Attorney Harry Roque. Okay, wait muna kabibig i-share natin. Okay? Okay, makinig tayo. Go. Panunungkulan sa gobyerno, sa pribadong sektor. Yatang wala tayong masyadong internet ngayon. Okay, again, go. At sa mga paaralan, yan po ay valid, constitutional. Kasi binabalanse ng Estado ngayon yung banta ng pinagbabawal na droga at saka yung karapatan ng mga mamamayan nga para magkaroon ng privacy. At sabi nila, kung ito naman ay requirement for continued employment, may karapatan ng gobyerno na siguro na walang drug addict sa gobyerno. Dapat walang drug addict sa gobyerno mga kabibig. Oo. Kailangan talaga yan, di ba? Kailangan para confident ang mga tao na
ang tawag dito ba, masabihin nila na, ay maganda yan, magaling yan, kasi hindi drug addict yan. Mga ganun mga kabibig. 'Di ba? So, ako naman, sa nakikita ko sa bill ni Pulong Duterte, marami ang masasagasaan. Do you think ang mga kongresista hindi magtatanong ng sobrang madaming tanong kung magpe-present na si Pulong sa kanyang bill? Hindi kaya si Pulong ay kanilang, tawag dito, chop-chop, ay chop-chop, ano ba yan? Chop-chop kabibig. Hindi kaya si Pulong ay, anong tawag dito, tatanungin nila tapos iko-connect sa mga Duterte, kayo nga may ganito yung pamilya niyo, sa Davao nga maraming mga LGU na nagpositibo, meron ka bang iniisip na pinupuntirya kung bakit mo pinasa ang bill na ito? Baka para lang sa isang tao ang bill na ito, so ginagawa mo lang dahilan para magpasa ng bill, para matest yung taong gusto mong itest. Ay, karapatan naman ni Pulong, di ba sabi nyo, nirespeto nyo si Pulong Duterte para magpasa ng bill. Hayaan nyo siyang magdepensa at wag nyo naman agad-agad na husgahan yung tao. Marami kasi nagsasabi ng iba na, ay nako, pang-paepa lang yan ni Pulong kasi tatakbong senador. Kayo talaga, nag-isip-isip talaga kayo ng agad-agad na mga istorya ba? Mali, mga sinasabi nyo, kung tatakbo si Pulong ng senador, hindi mabuti. Dito talaga, itong bill na ito, pag mapasa ito yung pinakamagandang bill na nagawa ni Pulong. Ito yung pwedeng maging door para sa malaki pang higher position ni Pulong. Kasi maala-ala si Pulong sa mga tao. The only congressman na talagang may tapang at may paninindigan para ipasa ang bill na ito. 'Di ba? Alam ko, marami mga Pilipino na aprobado itong bill ni Pulong Duterte at alam ko, lalo naging trending ang pangalan ng mga Duterte. So, kailangan nilang iwaglit or i-change ang direction ng utak ng mga tao para hindi pag-usapan ang bill na ito. So, ano kaya ang kabibig, no? Ano kaya ang gagawin nila para mawala sa isip ng mga tao ang bill na ito? Naku, hindi yan mawawala. Kasi every now and then, people are keep on talking about this bill. Kasi nagandahan talaga ang mga tao. Sino dito ang hindi nagandahan? Comment below, ano ang rason mo? Oh, bakit? Unfair? Bakit naging unfair? 'Di ba? Yung mga politiko nanunungkulan sa gobyerno, 'di ba? So kailangan malinis sila, clean sila, modelo sila, 'di ba? Modelo ng hindi kurakot, modelo na hindi adik, 'di ba? Kung makikita ng mga tao na ang ating mga politiko, lalo ng ating presidente ay hindi adik at talagang may panindigan tungkol sa drug war, ipasa ang bill na ito. Di ba? Bloodless drug war ang gusto ninyo. Ipasa ang bill na to. Tulungan si Pulong Duterte na maipasa at the same time, sana ang mga congressman, no, there will be opening their mind to reality na talamak talaga ang droga sa Pilipinas ngayon. Yung nagsabi yung iba, oo nga kabibig, kumpara natin sa panahon ni Duterte, parang noon ang dami natukhang yung iba sumurrender, natakot kay Duterte. Yung kriminalidad hindi masyadong mataas, pero ngayon kabibig, every now and then mababasa ko sa dyaryo, may mga parents na umiiyak kasi nawawala ang kanilang mga anak, may mga parents na nakikita ang kanilang mga anak, bangkay na rape na. Di ba mga kabibig? So, ano ba ang nagiging rason? Ang talamak ang droga kabibig. Grabe, nagsibalikan na yung mga taong feeling heaven na heaven, sumisinghot ng maitim na usok, maitim na utot ng agta. So yan mga kabibig. So maganda talaga ang bill na ito para makita natin at dito natin malalaman kabibig kung sino sa mga politiko ang may tapang at may paninindigan na lalabanan nila ang drugs. Dito natin makikita kabibig kung meron ba talagang drug war campaign ang Pilipinas. Kasi maganda ang bill na ito. As kung suportahan ba ito ng ating CIDG, Abalos, ng ating Gibo Chodoro, ng ating Speaker Martin Romualdez. At I'm sure
VP Sara will be the first one to do this, anong tawag dito? Drug testing, mga kabibig. Sana, no? Sana mag-ano si VP Sara ba nga? Ako ang mauna. Ipapakita ko talaga sa inyo na hindi ako matatakot. Kasi ang politiko ay bilang role model. O, diba? Role model ang mga politiko. So, kailangan talaga mauna ang presidente, kabibig. Kahit hindi pa ito mapasa ang bill na ito, kabibig ba, dapat mauna ang presidente, kabibig. Hindi nga mag-comment tungkol sa polboron issue at bangag-bangag issue. Tumawa lang. Mauna ka kaya siya? Nako, feel ko talaga, kabibig, no? Mauna si VP Sara. Pwede din mauna si Pulong. Kasi siya yung siya yung gusto na ipasa ang tawag dito. Para sabihin naman na, tingnan natin Pulong kung kaya mo ba kasi ikaw yung nag-ano. Di ba, Makibring? So, yan yung nga, kabibig. May may hirit si Sas Rogando Sasot. Hala, anong hirit ni Sas Rogando Sasot, kabibig? Nako. Kinall out niya. Uy, sinong kinall out niya, kabibig? Alam niyo naman si Sas, kabibig, ang daming yung mga yan, mga kino-call out, madaming pinaglalaban si Sas, lalo nang malalaman niya na hindi maganda. Kinall out niya si Raffy Tulfo. Raffy Tulfo pala. Oo. Kasi si Raffy Tulfo, alam mo naman. Diba? Si Raffy Tulfo ay talagang it's against drugs. So, sana suportahan ito ni Raffy Tulfo. Itong bill ni tawag dito, ni Pulong Duterte. At sana makita natin ba kung sinong mga politiko ang mag-iingay tungkol dito, kung sino yung mga politiko na sasang-ayon sa tawag dito, sa bill ni Pulong Duterte. At kinall out din ni Sas Rogando Sasot si Vice President Sara Duterte para suportahan ang kanyang kapatid. Diba? Maganda yan. Maganda. Marami ang kino-call out ni Sas. Maganda yan. Para namang magbigay tayo ng suporta kay Pulong Duterte. Maganda talaga itong bill ni Pulong Duterte. So, mga kabibig, ano sa palagay niyo? Do you think itong bill ni Pulong Duterte maganda? Do you think kakasakaya ang mga politiko sa mandatory drug testing? Hindi lang drug testing na hair follicle test. Galing, no? Wala talagang